Este el DXAS FEBC, de ustedes Radio Comunidad, ta serví para conectar gobierno, privado y mga miyembro del comunidad. DXAS 1116, de ustedes Radio Comunidad. Ang oras sa buong Pilipinas, alas 9:30 ng umaga. Mga usapang pampamilya at mga usapin ng tamang pagpapasya. Abay, sasaan ka pa? E di siyempre, dito ka na makinig sa Family Matters. Buenas dias a todo. Assalamualaikum. Maayong buntag sa tanan. Magandang Tuesday morning sa ating lahat na sumusubaybay, tumututok at nakikinig dito sa 1116 DXAS, your community radio. Ito ang radyo mo. 1116 DXAS. Ito ang Family Matters. Kami po ang inyong mga kaibigan at makakasama, Dang Estrada. At Edna Marcelo, magandang umaga. Kamusta, Ate Edna? Mabuti. At kumusta ka naman, Dan? Jan, Dan, at saka kay Kuya Pons, kumusta kayo? Yes, mabuti din kami at talagang napakasaya ng ating weekend dahil nga natapos yung ating Bible Month celebration. Nagpapasalamat tayo sa Panginoon sa provision niya kasi yung ating event na yun talagang by faith. Sinimulan namin ng zero budget. Pero the Lord provided along the way, no? Na bawat kilos namin, Praise God. pastor, kailangan na natin ganito, kailangan natin bumili, kailangan na natin ng mga supplies. Yun, unti-unti binigay ni Lord at hanggang sa last day natin ay nakapagbigay tayo ng mga special prices on the day. Kaya i-mention ko, Ate Ed, yung mga churches na bumisita sa atin at nakiselebrate ng Bible Month natin. Yung Foursquare Gospel Church, ang Gideon's International, ang Grace Family Fellowship. Itong church na to, yung napakaraming hinakot na prizes dahil nanalo sila sa Bible Navigator. Oo, nanalo din sila sa Divine Design, yun yung on-the-spot drawing contest natin. Nanalo din sila sa songwriting contest natin. Kaya yung mamaya sa break natin, makikita natin doon yung dance ng kanilang mga kids kasi sila yung nag-volunteer na gawa ng dance step, yung ating theme song na Discover Experience Amazing Scripture. Kaya congratulations sa Grace Family Fellowship sa pangunguna yan ni Pastor Roger Alejandro ba to? Oo. At si Pastor Henry Lacanaria. Yan. So ang Foursquare Gospel Church si Pastora Salve Serafin. Okay? Meron pa. ICCF si Pastor Ramchan. Ang JIL din, nandun si Pastora Evelyn Martinez. Ang Metropolitan Cathedral of the Immaculate Conception, yan, si Monsinoli Riverino. Nandun din ang Revealed Global Mission, Pastor Marlon Sala. Tumaga Hilltop Baptist Church, sa panguna ni Pastor Bien Alabata. Ang Zambuwood Alliance Evangelical Church, si Pastor Geoffrey Librando. Ang Zamboanga City Alliance Evangelical Church, sa pangunguna to ni Pastor Ira Lee Rosalita. Nandun din ang Zamboanga Elohim Baptist Church, si Pastor Ralph de la Peña. At yung mga Ate Edna, nakakatuwa talaga yung mga mga kids at may mga seniors na naglaro ng ating mga games at nakakatuwa at nakakasayang panoorin yung fellowship, different churches, tapos sineselebrate natin yung salita ng Panginoon kung papaanong ito ay nagpapabago ng ating mga buhay at
yun na, nilulook forward na natin yung next year kasi nga naman, di ba? Pupunta kayo dito, God willing, at ang Ang pati saya-saya. ang Philippine Bible Society, Amen. di ba? O, yan, i-claim I-claim na na. natin yan, correct. At Claiming na. oo kaya Oo. nagpapasalamat din tayo sa Philippine Bible Society dahil sa Bibles na naipadala at naipamigay. Kaya bawat game, naglaro sila ng Bible Wow. drill, sinusoli nila, hindi, Oo. sa'yo na yung Bible. O, di ba? Ang saya-saya talaga nung ating event na yon at sabi nila, baka whole day na daw na susunod yung event Next year. natin or pahahabain natin yung oras kasi 2 hours lang yun Oo. yung ating ginawa talaga? na event. So, Pero nagawa ang lahat ng yun within 2 hours. yes, Grabe, at congratulations sa inyo, the XAS family for organizing, no? yes, praise God. At tagal ko na kasi talagang gustong gawin yan, yung National Bible Month. At praise God. Kasi nagawa natin siya and we see na mas malaki at mas malawak yung binubuksan ni God na opportunity for us. At syempre, isa pa pala dahil dumalo din, nagpadala ng representative ang city mayor ng Zamboanga City na si Mayor Kimir Olaso. Pinadala niya yung kanyang executive assistant na si Sir Lucero. So nagbigay siya, nagpahatid siya ng mensahe. So kasi nga 'di ba, ang National Bible Month is really Republic Act yan siya na talagang Oo, talagang yan, nasa batas. yes, na ipagdiwang natin. Kaya Oo. it's really worth celebrating. Why? Kasi may mga lugar, may mga bansa na hindi nila na-enjoy kung ano yung meron tayo, yung freedom na makapagbasa Yes, ng Bible, makapag-print, makapag-distribute, nabibili natin siya at kahit na nga, Pag-translate, no? oo, sa app natin, sa cellphone, sabi nung pastor nung Sunday, kung may cellphone ka, dapat merong app dyan ng Bible, Oo, di ba? ng Lahat na Bible. ngayon may cellphone na. Possible na walang Bible sa bahay nyo, yung physical, pero may cellphone kayo. So, wala nang lusot. Nandyan na. Pwedeng i-download. At free, ha? Free yung pag-download Walang kabayad-bayan. ng Bible. Kung ayaw mong bumili. Dati, natatanaw si Ka Esong, sabi niya nun, pag Oo. wala kang Biblia, ibenta mo ang sasakyan Ang mo. bahay mo. Or ang bahay mo, ano? O, tama, di ba? Ibenta mo yung bahay mo, bumili ka ng Bible. Ibig sabihin, ganun kahalaga Grabe, yun. yung challenge na yun. Yes, ganun kahalaga na kahit wala kang bahay, basta may Bible ka, dapat Oo, meron. mabubuhay ka. Mabubuhay ka. Ngayon, lahat may cellphone na. So, wala na po tayong excuse ha. Kaya paki-download na po ang Bible. Ang daming version, ang daming iba-ibang klase. At yung PBS nga, yung Philippine Bible Society na Bible app, ay, ano yun? Available na. Oo, Bibli app, Pilipinas. Nandyan. May mga iba't ibang Dahil languages yung yan isa ko ring ng Filipino. Yes, at Ed? Sorry. Yung isa ko ring nakita doon sa videos, no, nakakatuwa, nakabataan yung involved, karamihan doon sa inyong activity, lalo na yung mga teenagers. Yun yung inaabot natin ngayon dahil sa, 'di ba, yung mga teenagers ngayon talagang iba na kaysa sa nung mga kapanahunan natin, no. Tuwang-tuwa ako doon kasi talagang seryoso silang nag-involve, no, sa pagbabasa ng salita ng Panginoon, yung paghahanap nila. Contest lang yun, pero makikita mo, marunong silang maghanap sa physical Bible, yung gamit nila, hindi sa app, hindi sa cellphone, no? Yun yung doon ako natuwa. At saka yung mga bata, grabe yung kung paano nila in-involve yung sarili nila. Yung magsayaw ka lang doon para magpuri sa Panginoon. Correct. Talagang nakakatuwa yung video na sinare ninyo. Oo, at saka meron dun isang bata from ICCF yun. Hindi ko alam kung nandito yung pangalan niya. Hindi ko alam kung alin siya dito, pero ni-recite niya yung Wow. Colossians 1 to 7. Colossians. Basta 17 verses yun. Verses, grabe, From ah. memory. Inano niya. So kasi nag-contest din kami ng pinakamaraming Oo. Bible verse na mare-recite from memory. Ang gagaling ng mga bata. Nakakatuwa. So, I think, sa akin, ang pinakapanalo doon is pwedeng na-challenge yung mga kabataan natin na next time mananalo ako. Kasi magre-read ako ng Bible, magme-memorize ako ng mga verses sa Tama. Bible. And it 'di ba? It sparks
na magkaroon ng Mm. interest na hindi pala boring yung Bible. Sa totoo, it's really Totoo. ano yan, engaging at talagang Mm. timeless, kumbaga pa, di ba? Mm. So yan, ako. At saka mas malalaman nila no na talagang buhay ang salita ng Panginoon, may epekto sa buhay. Yes. Oh, sige. Very quick lang, Ate Ed. Magbabati lang ako ng birthday. Happy birthday, Eugene Yes Tarasona, po. Pastor PJ Deposa, si John Ronnie Adagaw. Ito, pamangkin ko to eh. Si Natalie Princess Mahusay. Happy birthday. Si Kai Grafia. At si Junalyn Salabsab. Happy birthday po sa inyo and God bless sa inyo. At sa mga iba pa pong nagse-celebrate ng kanilang birthday, hindi natin nabate. Pero nagse-celebrate kayo ngayon. Happy birthday po sa inyo. Ate Ed, baka meron ka rin gustong bating birthday. Ayan, nag-birthday kahapon, February 2, ang aking kumare at kaklase ko pa from elementary hanggang high school, si Sonia Vega. So yun, from Bicol din yan. So happy birthday, kumare, at God bless you. Sige, simulan natin ang ating kwentuhan pa with our Bible verse. Mhm. So, ito po matutunghayan po natin ang ating pong Bible verse for the day dito po sa unang Juan, kabanatang 3, talatang 1, sabi po dito, tingnan ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig sa atin ng Ama. Tinatawag niya tayong mga anak ng Diyos at iyan nga ang totoo. Ito ang dahilan kung bakit hindi tayo nakikilala ng mga nasa sanlibutan. Hindi nila kinikilala ang Diyos. Sa 1 John 3 verse 1 ESB version, sabi dito, see what kind of love the Father has given to us, that we should be called children of God. And so we are. The reason why the world does not know us is that it did not know Him. Ito yung identity, hindi ba, Ate Edna? Na kapag ka alam mo kung sino ka at kung kanino ka, ay nag-iiba. 'Di ba? Nag-iiba yung ating pananaw, nag-iiba yung papaano tayo kumilos, nag-iiba yung pag-iisip, nag-iiba yung paano tayo makikisalamuha sa iba, at nag-iiba yung perspective natin sa sarili natin, hindi ba? Nagsisimula yon kapag ka tinanggap natin si Jesus sa buhay natin. Na yun na nga yung sa John 1:12, di ba? But to all who did receive Him, who believe in His name, He gave the right to become children of God. Na palagi natin yung sinasabi dito, yung pagkakaroon ng relationship kay Jesus, kay God through Jesus Christ, na magiging anak ka ng Diyos kapag ka alam mo kung sino yung namatay sa cross para sa iyong mga kasalanan, at nakaka-amaze na ibinigay ni Jesus yung buhay niya para sa atin. Hindi naman tayo karapat-dapat, pero binigay niya yung kanyang buhay para sa atin. Hindi ba, Ate Ed? Oo. Yun nga daw yung yung nagpapatunay, no? Kung paano natin iisipin yung pag-ibig ng Panginoong Diyos sa ating mga tao. Na kahit na nung hindi pa tayo nakakikilala, pinakita niya na yung pagmamahal sa atin. So how much more kapag pagka tinanggap natin siya sa ating mga puso at buhay bilang ating personal na Panginoon na tagapagligtas, mas makikita natin na yung laki, yung lawak ng pag-ibig sa atin ng Panginoon ay siya pong nagdadala sa atin doon sa pag-asa na meron tayo kay Hesukristo dahil sa kanya pong pag-ako sa ating mga kasalanan at pagtanggap niya sa atin bilang kanyang mga anak. Nagbabago Assurance, yung... no? Assurance. Oo, correct. Iba talaga yung yung confidence na meron ka kapag ka alam mo sino yung tatay mo. Hindi ba? Totoo, no? Iba Father yung, to the fatherless, no? Yes, Bigla kong oo. naalala yun. na yung pag-ibig na yon, kahit na anong kapalpakan pa man yung nagawa natin in the past, ay tinatanggap niya tayo. At
hindi nagbabago yon. Na kahapon yung preaching sa church ay tungkol dun sa lost sheep. Ang bagong ano sa akin, revelation is that yung lost kasi, kadalasan ang iniisip natin, nawawala. Hindi ba? Or absence. Nawala. Lost. Pero, ang mas maganda pa palang translation doon is helplessness. Na Ang ganda. pagka lost tayo, ibig sabihin, wala talaga tayong magagawa on our own. Kasi yung minsan iniisip natin, hinahanap natin si God. Pero ang totoo, tayo yung God found us. Hinanap niya tayo. Kasi on our own, we're helpless. Wala talaga tayong capacity to look for Him. Parang mga sheep kasi nga, di ba yung sheep is the most stupid Oo. stupid animal na wala Yan ang talaga. Pagka katotohanan, no? naligaw Pero sila, talaga. ligaw na sila. Hindi na nila alam. Oo, hindi sila makakabalik. Hindi sila nila makakabalik. At yung love na yon ni God, yung kanyang unfailing love, relentless kind of love, hinahanap niya talaga tayo. Willing to sacrifice the 99. Hindi naman to sacrifice, to leave the 99 just to look for us. At palaging maganda yung pag-iisip na yon na pagka nawala tayo, naligaw tayo, hindi naman yun ibig sabihin na talagang ligaw na ligaw ka. No? Oo. Kahit na anong klaseng pagkaligaw, pagkawala, pagka-helpless, nandun ang Panginoon. And He is patient always to come and rejoice pag nakita ka niya at bumalik tayo sa Kanya, di ba? So, kaya magandang, doon natin gustong simulan itong month of February, rooted in unfailing love. No? Kasi, Ganda. di ba, pagka February, pinag-uusapan palagi, love month. O, di ba, sa pag inisip natin kagad, uy, yung mga, Kinikilig-kilig. oo, kinikilig-kilig, yung mga kilig-kilig kind of love. Oo. Pero ito, magandang bilang nga kababaihan, pupunta tayo doon sa root, ugat, at yung, saan ba talaga nagmumula yung tunay na pag-ibig. At yan ay galing sa ating Panginoong Diyos. So, Amen. mag-break tayo sandali at pakinggan nga natin itong awit ulit, yung ating theme song. This time, mapapanood nyo, sana meron kayong FB page, FB Live, sundan nyo po yan, nandyan, at sasayaw ang Grace Family Fellowship, Kids and Youth, sasayawin nila yung ating Discover Experience Amazing Scripture. Magbabalik po ang Family Matters dito lang sa 1116 DXAS, your community radio. Beyond the cover, beyond the page, a message that lives for every age. Don't just read it, do what it says. Follow Jesus every day. As we read it, as we pray, as we obey, we will grow, 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 grow. Discover, experience, amazing scripture, God's living word, changing the world. Discover, experience, amazing scripture, God's living word, changing the world. Beyond the cover, beyond the page, a message that lives for every age. Don't just read it, do what it says. Follow Jesus every day. As we read it, as we pray, as we obey, we will grow, 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 grow. Discover, experience, amazing scripture, God's living word, changing the world. Discover, experience, amazing scripture, God's living word, changing the world. It's a map, it's a lamp, it's a light, it's a sword. This is God's living word. As we read it, as we pray, as we obey, we will grow, 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 grow. Discover, experience, amazing scripture, God's living
kayo pa rin po ay nakikinig sa 1116 DXAS Radyo Komunidad. Ito po ang programang Family Matters ngayong Tuesday at kami pa rin po ang inyo pong mga kasama, Edna Marcelo. At ako naman, Dang Estrada. Ang Far East Broadcasting, ang DXAS po ay isa sa mga himpilan ng Far East Broadcasting Company at kasapi sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Kami po ay sumasahim papawid at nagpapatuloy sa ating radio ministry dahil sa faithfulness ng ating Panginoon at sa inyo pong partnership. Kaya kung nais nyo pong maging bahagi ng ating radio ministry, pwede nyo pong i-scan yung QR code or yung ating bank account ng BPI at pwede kayong magpadala niyan ng inyong financial support. Kung nag-send po kayo ng inyong donation, paki-message po kami para naman po ma-acknowledge namin. At muli, maraming salamat po sa inyong partnership at patuloy tayo dito sa ministeryo hanggang marinig ng lahat. At sali po kayo ulit sa atin pong kwentuhan, mag-text sa 0916-296-6625 at pwede rin po kayong mag-comment sa atin pong FB page 1116 DXAS Your Community Radio. Kaya mag-comment po kayo dyan, amin pong mahal na mga tagapakinig at mga patuloy na sumusubaybay dito po sa Family Matters. I-comment nyo po dyan kung ano po yung gusto ninyong ipahatid, kung may mga katanungan man po kayo para kung ano po ay atin hong mabigyan din ng kasagutan. Maraming salamat po. Yes, at syempre gusto nating malaman, marinig, ano ba yung mga insights nila, para i-share din natin. Kasi gusto natin matuto. Gusto nating matuto from them. Pwede i-message, pwede rin mag-PM. Ayan. So, kwentuhan po tayo dito. Kwentuhan Pampamilya, Monday to Friday, Monday to Saturday. Ayan, dito sa Family Matters. So, yun nga, Ate Edna. Gusto nating maging rooted sa unfailing love ng ating Panginoon. At yung goal natin bilang mga kababaihan ay hindi maging shaky yung ating standing, yung ating pagkakatayo. Kung hindi, ma-understand natin na we are standing on the solid rock, na yung pagmamahal ng ating Panginoon ay hindi nakabase sa kung ano yung ginagawa natin. Kasi pag doon, minsan lovable tayo, minsan hindi. Oo. So, paano na lang, hindi ba? So, kung baga pa, hindi nagbabago. At Edna, di ba, ikaw bilang nanay at ako, nagpapalaki ako ng isang teenager. Doon ko na-realize na yung pag-ibig pala talaga, hindi nag-change. Di ba? Kasi minsan, matigas ulo ng anak mo. Bumubuhay tayo Minsan matigas ulo ng anak mo, pero hindi, nagbago ba yung pagmamahal? Hindi Di ba? Minsan nga, mas tumindi pa, na parang, mas napapapray ka, Lord, tulungan mo yung anak ko, na ma-realize niya na itong mga bagay na ito ay hindi makakabuti sa kanya. Di mas lalo na yung ating Panginoong Diyos, na talagang yung pagmamahal niya is unchanging, ever, na nothing can separate us from His love. Yun yung mga sinasabi sa Bible na katotohanan tungkol sa pag-ibig ng Panginoon Yung pag-ibig kasi din natin talaga pwedeng mag-fail pa rin bilang mga magulang, bilang mga asawa, katulad mo. Pero yung pag-ibig ng Panginoon, hindi. Kaya napakaganda na prayer, Lord, help me. Allow me to understand and feel and truly know, kahit yung sa capacity lang ng kakarampot kong utak, kung gaano ba ka talaga kalawak yung pag-ibig mo sa akin. At pagka at least naintindihan natin yon, I think, sa akin, personally, yun yung nagpapatuloy, nagiging dahilan para tayo magpatuloy sa ating mga ginagawa. Di ba, Ate Ed? Opo. Kasi Dang, napansin natin, yung pag-ibig ng tao limitado, sabi mo nga kahit ng asawa, ng nanay sa anak, anak sa parents, Kaya dito makikita natin kung gaano ka constant. 'Di ba maraming nagsasabi na makikita natin sa ilang interview, ito yung constant ko. Pero dapat nating mas maunawaan sa mas malalim na aspeto na ang constant talaga ay ang Panginoon. Yes. Hindi liban sa constant siya, consistent siya, Hindi siya nawawala ng
ng pagmamahal sa atin ni katiting. Kaya nga unconditional love siya sa laki ng atin pong kadiliman ng puso, no? Yung hindi pa busilak yung puso natin, pero ang Panginoon naging pinabusilak niya na dahil sa kanyang pag-ibig, no? Na yung mapatawad ka sa lahat ng mga pagkakasala mo, maliit man o malaki. Dito natin makikita na tayong mga magulang, madalas pag nagalit tayo sa ating mga anak, giban sa palo, ang dami nating nasasabi, no? Pero ang Panginoon, napansin natin, tahimik lang siya, pero yung kanyang pagmamahal, yung kanyang pagpalo sa atin, mararamdaman mo ng mas matindi para maintindihan natin bilang mga tao at anak niya na, anak, dinidisiplina kita kasi mahal kita. Mas nararamdaman mo, hindi kagaya sa ating mga magulang, no? Na nagpapalaki ng mga anak, ang dami na nating nasabi. Yun, di ba? Yung ba, nakatapon lang ng tubig yun, ang dami na nating nasabi. Ako kasi, relate. Yung feeling mo, gusto lang kitang pag-ingatan, anak, pero ang dami na nating nasabi. Yung anak natin, nakaganyan na lang, hindi na naintindihan. Ano kayong ibig niyang sabihin? Natapon ko lang naman yung tubig, eh. Pero ang Panginoon, di ba? Ang Panginoon, ang simple-simple niyang makipag-usap sa atin, may kasabay pang yakap yung kanyang pagpalo. Tayong minsang mga magulang or may mga inaalaga ang bata, madalas hindi nila nararamdaman na pag-ibig nga ba yun? Pagmamahal nga ba yung pagdidisiplina sa akin ng nanay at tatay ko? Parang gano'n, o ng tiyahin ko, no? O halimbawa, ikaw nga, may pinapalaki kang dalaginding, no? So parang sa akin, oo nga, no, napakalimitado ng pagmamahal natin. Pero dito makikita natin, ano nga ba yung unfailing love ng Panginoon na pwede nating sandalan sa mga pagkakataon na hindi na tayo kaibig-ibig, no? At hindi na natin na-feel yung worthy pa ba ako ng pagmamahal ng Lord? May value pa ba ako sa harapan ng Panginoon at sa harapan ng mga ibang tao? Kaya ang lalim talaga nung kung pagbubulay-bulayan natin na saan nga ba tayo dapat na umugat at dapat na nakaugat. Yes. At bakit sa atin? Personal yung sentro natin, hindi dahil sa role natin bilang ina, bilang asawa, bilang kababaihan, personal, no? Kaya pupunta tayo doon sa nakaugat ba tayo doon sa pinagmumulan nung tunay na pag-ibig? Kaya yung salvation, it's personal, hindi dahil sa nanay or tatay natin. Ang tanong is, first step ka na ba? Yung first step is really to receive Jesus as your Lord and Savior. Yun na yung identity, doon magsisimula yun, na magkakaroon tayo ng relationship sa Ama natin, na Ama, Panginoong Diyos, sa pamamagitan ni Hesukristo. Doon nagsisimula yung identity na hindi na yung dahil mabait ako, kaya ako mahal ng Diyos. Yan, no? Hindi ganon. Hindi yung activity. Hindi yan. Good works. Hindi good works. Yun yung number 1 natin, Identity before activity. Result yung paggawa ng mabuti at pagiging mabuti dahil sa kabutihan ng Diyos sa atin. Na una, no? Na we cannot earn salvation. Di ba? Hindi natin ma-earn yung credits. Walang credits. Walang good points. Kasi pagka ganon, lugi tayo. 'Di ba, Ate Ed? Kasi palagi tayong merong minus points sa totoo lang. Parang yung ating kaisipan na bawal akong magkamali kasi madididakan. Maminusan. No? Ano bang contest yung may ganon? Idididak sa'yo to pagka may mali ka. Diba? Contest na mga ganon. Wala. Kulang. Talagang hindi tayo aabot doon sa perfection. Kung standard ni God, diba? So, kaya napakasarap isipin na bayad na. Okay? Paid na. So, dahil paid na, si Jesus na yung nagbayad para sa atin, mas masarap na yung ating pagsunod sa Panginoon. Kasi hindi na siya dahil mabait ka. Kung hindi dahil mabuti ang Diyos, nandito tayo ngayon at tayo ay binabago niya araw-araw. Kaya yung identity that we are a daughter first. Na anak tayo ng Diyos. At dahil doon, nawawala yung burden. Hindi ba? Na-unburden tayo ng performance. Na-unburden tayo ng dapat magbabait ako. Iba yung result nung mahal natin kasi una tayong minahal. Hindi ba, Ate Edna? So, ako kasi lumaki ko na
ano eh, malayo yung tatay ko. So, wala talagang father figure. Kaya nagpapasalamat ako kay Lord na nakilala ko siya as my heavenly father. Diba? Na yung pagmamahal na unconditional sa kanya ko mismo na naranasan. Naku, baka magka-tissue pa tayo dito. Oo. No? So, di ba, yun yung ano eh, yun yung... Papadala ko sa'yo. Oo, kuya, tissue. So, di ba, kaya yun yung palagi kong encouragement, no? Sa listeners natin, experience natin si God as our Father. O, ikaw natin, Ed, kasi baka maluha na tayo. Ipapalusot ko na to. Lagi akong may tissue dito Tissue, sa harapan ko. oo. Kasi minsan pagka nakaka-relate ka na, yung emosyon mo nadadala na. Kasi Pero dito nakakatuwa nga na yung sinabi mo na dapat alam natin yung identity natin na bago tayo naging misis, bago tayo naging tita, bago tayo naging nanay, tayo po ay naging anak. Anak nino, hindi lang po ng ating mga earthly parents, kundi anak ng Diyos. 'Di ba? Kanina pala na bigla ko lang nasabi, 'di ba, na ang God ay father to the fatherless. Kasi minsan kahit na may tatay ka, physically may tatay ka, pagka hindi mo nararamdaman yung pagkatatay niya at yung pagmamahal niya bilang tatay, hahanapin mo talaga yung image ng isang ama. At nagpapasalamat tayo sa Panginoon kasi may pangako siya sa Biblia na siya ay tatay ng mga walang tatay o may kulang sa pagmamahal ng isang tatay. Kaya experience kasi din talaga yan. Ako minsan naisip ko yun nung Christian ako. Panginoon, tama ba yung yung mga pakiramdam na ganito na kung hindi ka naman ganun kalapit sa tatay mo, no? Kasi maraming nagpapa-counsel niya, no? Kahit na nung mga bata-bata pa tayo, di ba? Kasi nga, kahit nandyan yung present yung tatay, pero hindi nila na-i-experience yung pagmamahal ng tatay. So, di ba parang, halimbawa, may mga absentee fathers, no? Yeah. Na, halimbawa, nasa ibang bansa o nagtatrabaho, minsan lang umuwi, di ba? For example, yung mga tatay ngayon, yung bang nandito lang sa Manila, akala mo nasa abroad, no? Yung layo, yung hindi na nila mauwian yung mga pamilya, mga anak, yung mga ganon. At isa pang nakita natin dito, no, na na-unload tayo doon sa mga mabibigat ng responsibility kapag ka naaalala natin, ay, ang ama ko pala ay yung aking ama sa langit. Anak ako ng Diyos, anak ako ng hari, anak ako ng pinakamataas na ang tawag dito, yung nasa highest Posisyon. level kumbaga ng standard ng isang tatay o ng isang magulang. Kaya doon mas makikita natin, Panginoon, salamat kasi kahit na gaano katindi o kabigat yung aking dinadala, may tatay akong lalapitan at mararamdaman ko yung yakap niya. 'Di ba yung sa atin nga, 'di ba Dang, yung sabi mo akin, naiiyak ka na. Minsan may mga pagkakataon sa buhay natin na bigla na lang tayong umiiyak na yung bang pag wala kang mapagsabihan ng mga nasa saloobin mo, lalo ng mga negative na mga nasa loobin, pero pag lumapit ka sa Diyos, iiyak ka na lang, parang wala nang patid yung pag-iyak mo, binubuhos mo lang yung emosyon mo at nararamdaman mo pagkatapos mo magpapasalamat ka na lang, Panginoon, salamat kasi nailabas ko sa iyo yung mga iyak ko. Di ba minsan nga daw mas mabigat pa yung intensity ng ating mga luha kaysa dun sa napakaraming words na ina-utter natin in prayer na hindi naman na hindi mo nararamdaman yung kapayapaan na dulot nung atin pong Panginoon. Nung pag-ibig niya at yung assurance niya, anak, nandito lang ako. Kaya even sa mga naghihintay pa lang ng ng mapapangasawa, yung naghihintay ng talagang tamang kalooban ng Panginoon sa kanila pong mga katuwang sa buhay. Yung makikita, minsan yung wholeness kasi iniisip natin, makukumpleto ako ng taong ito. Pagka ito'y napangasawa ko o ibigay na siya sa akin ng Panginoon. Pero yung wholeness pala, mas nakikita natin as ma-experience natin ng tama at mas mararamdaman natin yung intensity pagka yung wholeness na yun mararanasan natin sa presensya ng Panginoon. Yun daw yung may nga ako dito, Dang, na yung shalom, ganun pala kalalim yun, hindi lang siya kapayapaan, kundi wholeness siya ng presence of God, kaya nagkakaroon ka ng eksperyensya ng kapayapaan sa puso at buhay. Kaya nararamdaman mo, kumpleto ako kahit wala akong partner, kumpleto ako kahit nabalo na ako, kumpleto ako kahit single parent ako.
Kasi 'di ba lalo na siguro sa single mom, sa single parent, yung intensity ng kawalan na parang hungkag ka na may anak ako pero yung anak ko walang makilalang ama. May anak ako pero mag-isa akong nagtataguyod ng aking mga anak ng aking pamilya. Siguro yung bigat nun grabe kasi hindi naman natin nararamdaman pa dahil hindi tayo single parent. Pero kagaya for example yung mga tao na yung mga kababaihan na nasa ibang bansa ang mga asawa, siguro yung sa bawat pagkakataon na namumroblema sila sa kanilang mga anak o sa mga sitwasyon nila sa buhay, yung wala kang katuwang na nandyan ang masasabihan mo. Kasi magkaiba pag nag-usap kayo ng telepono lang or di ba? Kaysa yung physical na nandiyan dyan. So yung wholeness daw, pagka naranasan natin, yung talagang presensya ng Panginoon sa ating pong mga puso. Yung wholeness na yun, yung walang kulang. Kompleto. Buo ka, buo. Oo, nothing is missing, nothing is lacking, na you're satisfied. Kasi Yes, oo. nandun yung Panginoon. Kasi nga daw, pagka yung single at iniisip niya na siya yung makakakompleto sa akin, baka madisappoint ka. Kasi hindi pala siya. Totoo. Hindi ba? So, pero iba kapag alam mo na buo ka, tapos dadating yung pinagpe-pray mo, buo din siya, 'di ba? Na hindi rin niya parang isasak niya yung life out of you, hindi ba? Tapos you become one together, no? One and then one. Kasi yun naman yung talagang equation nun eh. One hindi ba? flesh na sila Oo, in one one flesh. spirit. Hindi ba? Hindi yun, 1/2 plus 1/2, hindi. Oo. Kailangan, Hindi pilit, no? oo, Hindi pilit. buo ka dahil sa Panginoon at yung hinahanda ng Panginoon sa'yo ay buo din. Buo At rin, together ay bubuin kayo ng Panginoon na Yun ang mas magkasama. maganda. Hindi ba? So, kaya kailangan rooted tayo sa Panginoon. Yung maganda yung sinabi mo na buo, wholeness. At di ba madalas nating naririnig na yung there's vacuum size na emptiness Oo, sa daw mga na si puso God lang yung natin. makaka-feel. May isang preacher ako narinig na inano niya yun sinabi niya na kadalasan pagka ganun yung isip natin, tapos ni-receive natin si Jesus, na feeling natin dun lang siya sa vacuum, na hindi niya pwedeng pakialamanan yung ibang aspeto ng buhay natin. Parang kinahon lang natin din si God. Ang totoo, maling pag-iisip pala yun. Sabi ko, no, kasi dapat i-feel itama. niya yung buong pagkatao mo. Lahat sa'yo, siya yung mag-feel. The emptiness is not just the vacuum in your life. The emptiness, the helplessness, yung kakulangan ay dahil wala si God sa buhay natin. At kapag siya yung pumasok sa buhay natin at hinayaan natin siya maging Panginoon ng buhay natin, doon lang magiging buo yung lahat ng aspeto ng buhay natin. So, ganun yun. Ang galing nung pagkaka-explain niya na yun, na hindi mo lang siya papapasukin sa vacuum na yun. Papasukin mo siya sa Dapat buong. iaalaw mo siyang pakialaman yung buhay Yes, mo. buong buhay mo. I-reconstruct yung mga aspeto Hindi ng ba? buhay. Hindi pwedeng nakasegregate yung love life ko, Panginoon, akin yan. Pero itong mga sa'yo to. Oo, yung karir ko Di ha. ba madalas, love pwede life yung- ang Oo, pwede. Yung karir ko, akin lang to Oo. Yung Yun. pera ko para sa... Segment. Oo, segmented. Hindi, dapat buong buo. Dapat Wholeness. Oo. Kasi you'll never be satisfied kapag maraming mga other options. Si God lang lahat. Buong buo sa Kanya lahat. At yun nga, yung identity natin sa Panginoon at yung value natin, yun, napakahalaga din nung salita na yun, yung value na hindi yan siya nakasalalay sa galing natin, sa success natin, or mababait ba yung mga anak natin, or naabot ba natin yung mga pangarap natin. Kasi nga, di ba, parang, syempre, pag hindi ka successful, ano nun, madi-disappoint ka. Pero hindi doon nakasalalay yung identity at pag-ibig ng Panginoon. Kaya nga pupunta tayo dun sa number 2, na love without performance. Na hindi ka nga love ng Panginoon kasi nga dahil mabuti ka. Di ba? Love tayo ng Panginoon kasi anak niya tayo.
At gusto niya yung mga mabubuting bagay para sa atin. At malalaman lang natin yung mga mabubuting bagay para sa atin kapag ka nagdi-delight tayo sa Panginoon. Hindi ba? Na siya yung una nating hahanapin. We seek first His kingdom and all of these things. Kaso madalas di ba gusto natin yung all of these things. All these things. Pero hindi naman natin And then sinisik. follow yung... Hindi naman sinisik yung king. Hindi ba? Gusto natin yung the desires of our heart. Pero hindi naman tayo nagde-delight sa Panginoon. Oo. Hindi ba? So, Kaya kaya, out of order tayo eh, Oo. no? Ang God is God of order. Tayo yung out of order. Inuuna natin yung mga nasa huli. At yung una hinuhuli natin. correct. Kaya rooted, babalik tayo dun sa, saan ba talaga yung source? Yung tunay na pag-ibig. Kasi pwede nating hanapin kung saan-saan, kung kani-kanino, pero hindi tayo masasatisfy. Yung yung nakakatuwa dang na isang reminder sa atin, it is not by our good works na minahal tayo ng Diyos, kaya meron tayong yung marideserve natin yung unconditional love natin kung saan tayo dapat nagpapakaugat, no? Kasi 'di ba minsan iniisip natin, ay kailangan kong maging perfect kasi ganito ang God. Pero hindi naman tayo sinabihan na nagiging perfect tayo grace, no? Through grace. Kaya nga 'di ba sabi nga ang buhay nating mga Kristiyano talagang tumatayo lang at nakakatayo tayo dahil sa grasya at biyaya ng Panginoon. Kasi kung wala naman talaga ang biyaya at grasya ng Panginoon, wala rin tayong magagawa 'di ba? Kahit anong pagpupursige natin na nagawin yung mga bagay na tama na sa tingin natin ay nakaka-please, no, sa Panginoon at nagbibigay ng kasiyahan sa Panginoon. Pero mali pala tayo kasi talagang Panginoon gagawin ko to kasi gusto kong hindi naman tayo inibig ng Diyos dahil sa mga gawa nating mabubuti at hindi rin tayo inibig ng Diyos dahil inibig natin siya. Kasi nga 'di ba, He first loved us. No, yun yung katuwa sa pagmamahal ng Panginoon eh. Hindi pa man tayo humihingi ng tawad, hindi pa man tayo lumalapit sa Kanya. Siya nang lumapit sa atin para ipakita niya at ipadama sa atin na siya ang kailangan natin at para maranasan natin yung pag-ibig na meron sa ating pong Panginoon. Kaya napakagandang isipin na hindi dapat na yung kultura na utang na loob, no? Hindi dapat ganun yung mangyari doon sa atin pong relasyon sa Panginoon. 'Di ba dang usong-uso sa atin 'yan eh. Oo Yung nga. yung utang na loob parang hindi nga mabayaran 'yan eh, 'di ba? Ang utang nababayaran, yung utang na loob parang hindi. Pati parang gusto natin kunin yung favor ng Lord Oo. dahil sa ginawa natin. O Lord nag-offering ako. O Lord nag-obey ako, Oo. sumunod ako sa'yo. Naningil Punta ako agad. sa Sunday, nag-church kami. Parang pa Oo. din, parang di ba naglilista ka pa din ng good works mo. Tapos, nakakalimutan natin yung lista minsan ng mga kasalanan natin eh. Oo. Kulang pa yon, di ba? Kung ganun ang Oo. gusto nating kwentahan, kulang at marami tayong utang, kumbaga, di ba? Hindi natin maaabot yon. Pero, kung baligtarin natin yon, nabayad na nga, paulit-ulit tayo dito bayad na. So, iba na yung magiging response natin. Yung service at yung love natin sa Panginoon, it's out of His love for us. Hindi ba? Na nag-iiba talaga yung mindset, nag-iiba yung thinking, nag-iiba yung the way we live our lives kapag na unawaan natin ano ba yung pag-ibig ng Panginoon. Na hindi ka umiibig kasi ginawan ka ng kabutihan. Kung hindi dahil mahal. Period. Di ba, Dad? Mahal tayo ng Panginoon. So yung dito nga sa mga ginagawa natin, yung paglilingkod natin sa Panginoon, dapat nai-empower tayo na gusto nating mag-serve sa God, gusto nating maglingkod sa Kanyang ubasan dahil sa pagmamahal niya sa atin. Hindi dahil para bayaran natin yung ginawang sakripisyo at ng Panginoon sa ating mga buhay para matubos tayo sa ating mga kasalanan. Kundi ito na yung Panginoon, wala po akong ibang nanaisin na kundi ang maglingkod sa iyo dahil sa pag-ibig mo sa akin. Kasi sa totoo lang, 'di ba, Dang, hindi naman kailangan ng Panginoon ang ating serbisyo Hindi naman kailangan ng Panginoon yung mga gagawin natin para sa kanyang ubasan, kundi ito po ay ginagawa natin dahil
deserve ng Panginoon na makita natin na yung gagawin natin para makita at ipakita rin sa ibang tao kung ano yung pag-ibig na naranasan natin mula sa pag-ibig ng Panginoon. Kasi yun, di ba? Pag nakita niya, ay, yung mga anak ko, nag-united sila, na yung mga anak ko, humble sila, yung mga anak ko, nagmamahalan sila. Kasi yun, yung testimony na napapakita natin, kaya naglilingkod tayo sa Panginoon na may pagkakaisa, may pagmamahalan, may pag-uunawaan. Kasi doon nakikita, di ba? Di ba? Yung kiskisan ng mga ng mga tao ay nandiyan yan sa pagsiserve sa Panginoon. Pero dito natin makikita na ano ba talaga yung halaga ng ating pong paglilingkod. Hindi ito dahil sa binabayaran natin or sinusuklian natin yung pag-ibig sa atin ng Panginoon. Kundi ito po yung byproduct ng atin pagtingin sa pag-ibig at yung faithfulness ng Lord sa atin pong mga buhay. 'Di ba? Kasi by God's grace din naman ang paglilingkod natin. Kagaya halimbawa nito, itong ginagawa natin. Ano nga ba yung dulot nito sa sangkatauhan na hindi pa nakakakilala sa Panginoon? At the same time, nag-i-empower tayo na ang Panginoon ang kailangan natin sa ating mga buhay, hindi kung sino pa man. Yes. At kaya dapat we remind ourselves every day dun sa pag-ibig na yon ng Panginoon na hindi yon dahil sa atin, kung hindi dahil kay Jesus, kay God, sa kanyang pag-ibig sa atin, His unfailing love. Na kahit na nga, yung number 3 natin, yung unshakable root, na ito yung security natin, na kahit na mayroong mga challenges, mayroong mga pagsubok na nahaharapin tayo this year kasi hindi naman smooth sailing palagi, di ba? Kahit ang relationships, hindi ba? Parang, sabi nga nila, pagka nag-asawa ka, may honeymoon stage. Tapos dadating na dyan yung, mga, naalala ko talaga, di ba? Una, engagement ring, wedding ring, tapos sunod na daw yun, suffering. O, diba? So, ayan. Yung reality ng marriage, hindi ba? Mas mahirap kasi yung reality ng marriage eh. Correct. At hindi lang yun sa marriage, diba? Kahit sa mga friendship o kaya sa mga relationship natin sa work, hindi palaging happy-happy sa ating mga relationship. Kaya napakahalaga na rooted tayo doon sa love ng Panginoon para pwede nating ma-love yung mga unlovable. Para pwede nating ma-forgive yung mga tao na nakakasakit sa atin. Para pwede natin i-extend yung forgiveness na yon na na-receive din natin sa Panginoon. And because of that, doon nakikita na followers talaga tayo ni Jesus, di ba? They will know that you are my disciples if you love one another. Diba? Na yung pag-ibig na yon napakahirap niyang gawin, di ba? Exactly. Hindi ba? Kasi talagang And yung forgiveness, mahirap gawin. Hindi talaga natin kayang magmahal kung hindi natin totoong naranasan yung pag-ibig ng Panginoon. Kasi tayo, napaka-ma-pride nating mga tao. Diba? Ako yung nasaktan, ako pa magsusorry. Diba? Minsan ganun yung, narinig ko rin yan pag halimbawa dinidil ko yung teenager namin. Kasalanan ko ba? Di ba madrama no? Di ba may mga ganun kahit tayo hindi ko naman kasalanan. Bakit ako pa yung magsusorry? Di ba? So, doon natin talaga ma-imomodel. Di ba? Kung sino yung sinuserve natin. At makakapag-love talaga tayo pagka naranasan natin yung love ng Panginoon. Kaya rooted, babalik at babalik tayo dun na Lord, tulungan mo ako. Ang hirap i-love nitong tao na to. Ang hirap i-love nitong coworker. Ang hirap i-love nitong kapitbahay namin, Lord. Pero tulungan mo ako na maipakita pa rin yung grace. Hindi rin ibig sabihin nun na kukonsintihin natin, Pero yun nga, yung correction in love. Meron ganun. May wisdom na ibinibigay ang Panginoon. Paano ba yung love? Kasi si God, di ba, yung love din niya naman in a form of discipline. Di ba? Na dinidisiplina niya tayo kasi mahal niya tayo. So, ganun din yung pagka meron tayong i-correct sa isang tao, ang foundation, rooted in love, pero merong pagtatama at may pagko-correct. Disiplina. Yes. Pagko-correct.
Yung ano rin ngayon, yung usong-uso 'di ba sa atin ngayon dahil nga sa social media minsan yung ating konsepto ng pagmamahal ay nakabase na sa kung ano yung motivation na binibigay sa atin ng ibang tao, kung ano yung validation, 'no? Laging ano tayo ngayon, yung sa ano ba yung sasabihin ng iba, yung validation nila sa ating pagkatao, ganyan. So nawawala tayo sa focus na dapat nakatuon lang tayo sa Panginoon na ano ba yung sasabihin sa atin ng Panginoon? Ano ba yung gagawin natin para maka-glorify yun sa Panginoon? Para ma-please natin kasi 'di ba tayong tao in nature talaga tayo yung mga people pleaser. Pero dito sa atin pong sa atin pong pinag-aaralan, dapat mas matutunan natin na ang piniplease natin sa lahat ng ginagawa natin ay ating pong Panginoon. So, kaysa maging people pleaser tayo, maging God pleaser tayo. Yung ipiplease talaga natin, Panginoon, tama ba 'tong gagawin ko? Kahit na mga simpleng bagay, no? Kasi pinapasa ilalim mo, sabi nga ni Dan kanina, yung ipapasa ilalim mo yung kabuuan mo. Hindi lang ikaw pumasok sa vacuum size na yan sa buhay mo para kay Jesus Christ, kundi talagang yung kabuuan ng iyong pagkatao, ipapasakop mo sa lordship ng ating pong Panginoon. Kaya 'di ba yung minsan makikita natin na yung ating pong pag hindi tayo nakaugat sa Word of God at saka sa pag-ibig ng Diyos, nagiging shaky tayo, para tayong nabubuhay. Pag nahahanginan, mabubuhay ka na. Naalala ko dati si Reverend Charles Swindoll, no, may isang yung book na yung yung deeply rooted ka sa Word of God, yung strong roots doon sa ilalim, hindi ka strong lang sa ibabaw. Kasi pagka sa ibabaw ka lang malakas, yung roots mo hindi nakatanim ng maigi at hindi nakaangkla sa salita ng Panginoon, bubuhay ka, bibigay ka. So ano ngayon ang makikita ng tao? Ganyan pala ang Christian, no? Yung pagka may ganyan ng sitwasyon pala, hindi na siya makatayo. So paano na natin mai-encourage yung although hindi natin yan, kasi iba't iba naman po ang mga kalalagayan ng ating pong mga buhay, Pero ito po ang sinasabi dito, na pagka malalim yung ating mga ugat, at nangkaangkla yung atin pong mga sarili sa salita ng Panginoon, magkaroon man ng malalakas na bagyo at unos ang buhay, tatayo pa rin tayo kasi nakaangkla tayo sa salita ng Panginoon. Sabi nga kanina, kapag wala kang Bible, ibenta mo yung kotse mo o ibenta mo yung bahay mo kasi mabubuhay pa rin tayo dahil sa pag-ibig ng Diyos, dahil ang God ang magpo-provide. As we seek Him first, yung sinabi nga nilang kanina, seek first the kingdom of God, in all these things shall be added unto us. So yung tanong sa atin is, saan ba naka-root? Diba? Saan yung foundation? Saan yung naka-angkla? O yan yung mga metaphor na ginagamit natin. Saan yung pinaka-sentro ng ating buhay? Saan yung source ng pag-ibig? Yung na para malagpasan natin yung mga hamon ng buhay. So, balikan natin, yung identity natin, nagsisimula yan sa relationship natin kay Jesus Christ, kay God through Jesus Christ. Na paulit-ulit natin, palagi namin po kayong inaanyayahan kung nagtataka na ba kayo, ano ba yung mga relationship na sinasabi nila? Nagsisimba naman ako, nagpupunta naman ako sa gumagawa naman ako ng mga mabuti. Pero pagka nararamdaman nyo po na bakit parang may kulang pa rin, yun po yun. Ibig sabihin, wala pa talagang buhay na relasyon sa Panginoon. At simple lang po yan. Kailangan lang manalangin ka. Basahin niyo po yung Bible. Yan. Babalik tayo dun sa Bible month natin. Na yan po. Basahin niyo. Hindi mo alam saan mo sisimulan. Basahin niyo po Mark. Book of Mark. Yan. Buong chapter na yan. And then, pagka hindi ka pa rin satisfied, read another book. Yung Mark, Luke, John, Matthew. Yan. Yan po. Pwede niyo simulan yan. And then, kung meron kayong mga katanungan pa, pwede kayong mag-message sa amin dito sa DXAS. Doon yan nagsisimula. Yung identity, kung sino tayo, di ba? Pagka may sira yung relo natin, saan tayo pumupunta? Sa vulcanizing? Hindi naman, di ba? Pupunta tayo sa watchmaker or sa watch yung nagre-repair ng relo kasi alam niya yung kailangan tignan bakit hindi gumagana yung relo mo. So, yung buhay natin, bakit hindi yan gumagana ng maayos? Bakit hindi natin na-function yung dapat nating i-function sa buhay natin? Kasi kailangan natin alamin dun sa ating Maker. And our Maker is God. Siya yung nakakaalam sa atin. Siya yung nag-form sa womb ng ating mga magulang. Yung purpose natin, lahat-lahat sa atin. Siya yung magdidikta. Siya yung nakakaalam. At pwede natin siyang tanongin. Yun yung napakasarap dun, di ba, Ate Ed? Na meron tayong pwedeng puntahan and we can call Him our Father.
'Di ba? And that purpose, yung love na yon, nako, yan po yung gusto naming ma-discover nyo, ma-experience nyo, at makukuha natin yan sa Ma-amaze word ni tayo God. sa scripture, no? 'Di ba? So, Mm-mm. as we Ang read gandang it, as we paalala pray, nun, ano? as we obey. 'Di ba? Yes. Yun talaga Ano yun nga, eh. no? Ipaalala lang natin sa kanila, Dang, yung isang napakasimpleng practical na reason na rerouting, no? Magpaugat tayong muli sa salita ng Panginoon at sa pag-ibig ng Diyos. At ipaalala po natin sa bawat umaga, i-remind natin ang ating mga sarili na God loves me, Yes. He is for me, and nothing can separate me from Him. No, kahit ano pa pong sitwasyon ng buhay, wala pong makapaghihiwalay sa pag-ibig ng Diyos sa atin. No, remind niyo po sarili niyo, mahal ako ng Diyos, mahal ako ng Diyos. No, yun po yung isang encouragement namin sa bawat isa. Let us empower one another that the love of God will not separate us from us. That will not separate from us. Kahit ano pa man yung mangyari sa atin pong mga buhay. Ang bilis ng oras, ate. 10:26 Oo nga, na. 10:26. Pwede ka bang ikaw mag-pray ng quick prayer Sige para po. sa ating mga listeners? Let's pray. Yes. Manalangin po tayo. Our dear Heavenly Father, thank you so much for your grace. Thank you so much for your love, Panginoon. Maraming salamat po sa umagang ito, Panginoon. Lord, tumimo po sa puso ng bawat isa, sa amin, sa mga tagapakinig namin, sa mga kababaihan, Lord God. I-empower niyo po sila ng inyo pong banal na salita, Panginoon. Yung love letter niyo sa bawat isa, i-remind niyo po ang bawat kababaihan, ang bawat tagapakinig na mahal niyo sila, Panginoon. Salamat po sa inyo pong pag-ibig. Salamat po dahil kayo po ang anchor ng amin pong mga buhay. Salamat po, Panginoon, that as we delight in you, Lord God, you will be with us, Lord, sa maraming mga sitwasyon ng buhay. Salamat po, Panginoon. Aming Ama, pagpalain niyo po ang bawat isa at patuloy, Panginoon, na magpakaugat kami sa inyo pong salita. At kung medyo tumatamlay po yung aming pong mga buhay, Panginoon, encourage niyo po kami na muli kaming magpaugat sa inyong mga salita, sa inyong pong pag-ibig sa bawat isa sa amin. Maraming salamat po, aming Ama. And Lord God, we pray na hanapin po kayo ng bawat isa at tanggapin sa kanila pong buhay bilang kanilang Panginoon at tagapagligtas. Salamat po, aming Ama. Ito pong aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen and amen. Maraming salamat, Ate Edna. At Salamat po. masaya kaming nakakasama ka namin every Tuesday dito sa Family Matters. Salamat Ako rin din ako po rin po. sa inyong pagsubaybay sa amin dito sa ating himpilan, at salamat sa ating radio technician Rolando Alfonso. At susunod na ang programang Radyo Singkauman. Magkarinigan tayong muli dito sa Family Matters 9:30 to 10:30 Monday to Saturday po yan. Iba't ibang kwentuhang pampamilya. Kami po ay pansamantalang magpapaalam. Ako po si Dang Estrada. At ako naman po si Edna Marcelo. God bless po. At kami po ay nagpapaalala, ang Family Matters ay kasama nyo sa pagtataguyod ng pamilyang Pilipino. God bless!